Naku, good news mga kababayan. May balita po patungkol sa ICC sa kalagayan po ni former President Duterte at binalita po yan ni Kitty Duterte at ni Kong Pulong Duterte na nasa dahig ngayon mga kababayan. Pakinggan nyo po yung buong interview dito sa channel ni Alvin Dave Sarsate Official. Ito na po. Congressman Pulong, welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo today? Okay lang. Gutom daw na po. Hello, Kitty. Congressman Pulong, on behalf of the Filipino community here in the Netherlands and also all over the world, Happy New Year to you. Happy New Year po sa inyo. Dagang salamat sa kanunay niyong suporta sa MUA sa mga mahan. Kamusta po ang pwede niyong ibahagi about kay PRRD today sa bisita ninyo sa kanya? Long hair na siya. Naligo siya pero wala niya gi-apil yung tiil. Ito ba to? Wala na kakaon. Paniod to kay natulog lang siya whole morning. Hantod ni abot ni dito pa ni bangon. Moto'y sulti sa security so wala maka-lunch. Marami pong mga kababayan natin ang Pulong na lang, oy. Sir. Ganahan pagkatawag congressman? Correct. Ha? Sir Paulo, marami pong mga kababayan natin nagtatanong kasi nag-snow ngayon dito sa Netherlands. Kamusta po daw si PRRD sa lamig, sir? Wala man, okay man ang temperature sa sulod. Okay. Kontrolado man ang temperature naman yung mga heater po doon lahat mga kwarto. Pati lang itlog may heater. Kamusta yung ano mo, sir? Kamusta yung adjustment mo sa weather from tropical weather to... Ay, anad na ni sa Davao. Mga taga Davao, bugnawon ba kami? Di ba? Bugnaw, maging Davao. Sila rin may init. Correct. Hit pa more. Ano po yung masasabi nyo sa 2026 na marami talaga pinaghahandaan kayo ng mga detractors na ang pamilyang Duterte ay aatakihin nila, lalong-lalo na yung kapatid mo na si Vice President Inday Sara Duterte? Di lang tayo mag-story about governance, politics, kay howd man kuno sila ana, no? So, kung na sila ay attack buhaton sa mua, di andam andam lang. Tangkidigira ilaha, mua pader, ana lang gud. Magbalira man yung kalibutan karon pila ka adlaw. Advice po namo kami mag-story kami mag-igsuon na mag-andam lang, abogado, ana. Di man gud lisod kayo banggaon mag-story ta about governance in which klaro man kayo nga nila kanang yagi mo ko pagkakapitan, no? May balaan nimo ang kawatan sa naong palandaan ba? Kung unsay na kuan na nila, di na gid na basta makasugod na kagkawat, di na gid na mundang. Unang di po sila gusto matanggal diha. Ang problema ana, di gusto mo agi og saktong proseso. Demokrasya man katong istoryahan. Di kahulat og eleksyon, di ba? Istoryahan ang impeachment, pabalik-balik na lang, recycle, bisag istorya na ang mga ahensya nga walay nahitabo ngayon ana. Nay klaro sa tutubangan, trilyon ang gikawat, karon gidungagan og trilyon nga kawatonon. Tama, So kamo 6.7 mga Pilipino trillion. inyuhan na ng pagbuot, no? Ug okay ra sa inyo kawatan mo. Nahibalo pa lang ko, niapil na lang ko. Di ba? Na Pilipino ra gyud makatubag ana. Ug ganahan mo karmi mo kawatan, wa koy problema sa mo. Mo maghilom ra man may mga Duterte skilid. Ay la hilabti kay matamakan nga sobra mamaak mga ni iro. Lain pud baya ko maak. Ayan, grabe no. Matindi to si Kong Walong Duterte. Huwag nyo lang daw, yung pakialaman. Kasi mangangagat talaga ito. Parang aso daw. Patay kayo, yari kayo. Ano po yung gusto nyong sabihin sa mga kababayan natin for the year 2026, lalo-lalo na bagong taon lang? Expect ninyo mas mupait ang inyong kinabuhi. Kabalo naman mo mga ano. Di man gyud na malikayan ng greed, no? Kawat. Di gyud malikayan. Bisag kung sa yung tanaw, wa paganit ninyo na gihalongkat ng accounts committee sa Congress ug sa Senate. Halongkat ta ninyo na makita ninyo diha tanan. Kung asa ang isa pa ka corruption diha sa mga amo to sa tawag na. Pulong na lay tawag sa ko, ay tawag ang congressman. Kaulaw. Ayan, ayaw na rin ni Kong Pulong na tawagin siyang congressman. Nahihiya daw siya kasi sa kasamahan niya sa kongreso, no? Ayan, nakakahiya daw mga kababayan. Damay patani.
Pero mga taga Davao, basta ako mo serbisyo lang ko sa inyo ha. Ayan na magtuwa ng mga storya-storya nga, wala gasulod sa HOR. So ibuhaton ako dito kay committee. Ano to Libiste, gusto mo kontratong budget? Wa ganit tagda sa naglingkod na speaker. Ayan magtuwa na ilahang mga pakyut-kyut na mga ano kasi tawag na nila, di naman na cockroach. Cockroach tinawag na ano. Mga ano daw, mga ipis, mga kababayan. Ayan, ano masasabi nyo dito sa pahayag po ni Congressman Pulong Duterte, no? Kasama si Kitty Duterte, mga kababayan. So ngayon naman, mga kababayan, pag-usapan din po natin itong pahayag ni Manong Chavit Singson. Sabi niya, sa lalong madaling panahon, magmamarcha tayo patungong Malacanang. Halaka, mga kababayan. Magmamarcha daw ang taong bayan patungong Malacanang. Halaka, ito yung sinusulong niya na one time, big time rally. People power, mga kababayan. Halaka, mukhang didiretso na itong tao, no, sa Malacanang, mga kababayan. Hindi na sa ano, EDSA. Mukhang diretso na sa Malacanang, mga kababayan. Hala, kailan kaya ito mangyayari? Ito yung aabangan natin. Itong mga rally na malalaki, no? So, abangan natin tong rally ni Manong Chavit Singson. Sabi niya, maring iginiit ni dating Ilocos Governor Luis Chavit Singson na hindi na dapat ipagpaliban ang panawagang pagkilos laban sa katiwalaan sa gobyerno. Ayon sa kanya, sa lalong madaling panahon, isasagawa ang isang one-time, big-time rally na magtatapos sa marcha patungong Malacanang. Halaka. Baka ito'y mag-uumpisa, mga kababayan, sa EDSA patungong Malacanang. Dati kasi pagtapos sa EDSA, wala na. Ito ang mangyayari. Pagtapos sa EDSA, diretso na Malacanang daw. Halaka, mga kababayan. Sa isang press conference, nanawagan si Singson sa lahat ng religious organization, mamamayang nagmamahal sa bayan at mga tutol sa graft at korupsyon na makiisa sa planong pagkilos. Sabi pa dito, mag-i-schedule tayo ng isang one-time, big-time rally. Dapat ito ay ASAP at magmamarcha tayo patungong Malacanang. Ayan, we will schedule a one-time, big-time rally. It should be ASAP and we will march to Malacanang. Halaka. Bibigyan din ni Singson na ang oras ay critical at hindi na dapat hintayin pa ang mas mahabang panahon bago kumilos ang taong bayan laban sa umano'y malalim na problema ng katiwalian. Nako, mga kababayan, anong pahayag nyo dito sa gustong mangyari ni Manong Chavit Singson? So patuloy pa natin. Bagamat wala pang eksaktong petsa, sinabi niyang bukas siya sa posibilidad na gawin ito sa Pebrero. Nako, February, mga kababayan. Lalo na kung maitapat sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution bilang simbolo ng sama-samang paninindigan ng mamamayan. Higit sa lahat, hinikayat niya ang kabataan na manguna, hindi lamang sa pag-oorganisa, kundi pati sa pagdidesisyon kung kailan isasagawa ang marcha. Mas gusto ko na ang kabataan na magsabi ng pitsa, tumayo kayo, huwag kayong matakot dahil kinabukasan nyo ito. I would prefer the youth to decide the date. Stand up. Do not be afraid because this is your future. Sa malinaw na panawagang ito, iginiit ni Singson na ang laban kontra katiwalian ay hindi na dapat ipagpaliban. At sa lalong madaling panahon, ang tinig ng mamamayan ay dadalhin mismo sa pintuan ng Malacanang. Halaka, mga kababayan. Ano kaya ang mensahe dito ni PBBM, no?
sa gustong mangyari ni Manong Chavit Singson na sa lalong madaling panahon magmamarcha tayo patungong Malacanang, Halaka. So mag-comment kayo mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa pahayag ni Manong Chavit Singson. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.